Amen. At dahil itong si Esau, mga kapatid, ay walang self-control, kahit yung kanyang pinakamahalagang pagiging panganay, amen, hallelujah, simpulo mga kapatid na dapat sa kanya ang lahat ng biyaya, pagpapala or blessing na manggagaling, amen, sa kanyang ama, amen, ay pinagpalit niya, amen, praise God, sa pagkain pula. Amen. Dahil sa sobrang gutom nitong si Esau, hindi niya, mga kapatid, amen, pinag-aralan ang kanyang nararamdaman sa kanyang sarili at hindi siya, mga kapatid, nakapagpigil. Kaya sa ating mga kapatiran na nandito, amen, so tinuturuan lang tayo, mga kapatid, amen, ng salita po ng ating Panginoon, amen, na iwasan natin na maging aglotomy tayo, amen, sapagkat nag-o-observe, mga kapatid, ilang mga mananampalataya na nasa paligid natin, maging yung mga tao nakakasalamuha natin, mga kapatid, sa pagkainan, ino-observahan po tayo, amen, sa ating pong, amen, pagkain. Kaya kasi may mga tao talagang hindi makapagpigil, lalo kung masirang yung pagkain, mga kapatid. Yung plato, talagang makita mo, tambak eh. Ang nakikita ko lang na kumakain ng tambak, yung malapit ng bitayin. Parang yung bitayin eh. Diba? Halos, akala mo, maubusan. Hello! Ingat po tayo. Diba? Lalo, promotion yan sa ating yung Bible sa atin. Diba? Alam naman natin na hindi tayo nagkukulang, mga kapatid, sa biyaya ng ating Panginoon. Observahan din natin, mga kapatid, yung ating sarili. Ingat po tayo. Amen. So, matuto tayo, mga kapatid, sa udyok ng ating mga laman. Praise God na magsabi tayo, tama na ito. Nakakatakot, mga kapatid, yung ganyan sistema ng kalagayan ng ating pong physical. Amen. May mga kumakain na nakakatatlong plato na pagkain. Parang merong absak sa tagiliran. Pag puno na rito, pupunuin pa rito, mga kapatid. Diba? Kaya tayo lang. Amen. Praise God. Hallelujah. Para tayo, mga kapatid, amen, ay matuto na tayo po ay magpigil sa ating po mga sarili. So, kailangan natin na tayo po ay magsilo. Amen. Si Esau, hindi po siya, mga kapatid, nakapagpigil sa kanyang sarili. Amen. Na kahit yung pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay na pagpapala na sana, mga kapatid, amen, ay pinabayaan niya. Lalo-lalo na, mga kapatid, amen, sa espiritual na kalagayan natin. Amen. At sabihin natin sa ating kaaway, my soul is not for sale. Hindi natin, mga kapatid, pinagbibili ang ating pong mga kaluluwa sa mga material na mga bagay sapagkat alam natin na ito'y pagsamantala lamang, mga kapatid, amen, sa mundong ito. Ngunit ang mga eternal na mga bagay ang dapat hangarin natin, amen, sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos na buhaya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. And thirdly, mga kapatid, how to obey self-control. Amen. So, desire to obey God. Amen. So, hangarin natin na tayo, amen, ay sumunod sa ating Panginoon. And number 4, mga kapatid, believe in your heart that the Holy Ghost or Holy Spirit will live with you and enables you self-control. Enables you, mga kapatid. Amen. That's why ang self-control, mga kapatid, ay napaka-importante. Amen. So sa lahat po, mga kapatid, amen, na mayroong self-control ay magsabing, praise the Lord. Praise the Lord.
O may ilang Presto ng Diyos para kontrolado talaga. Amen. Praise God. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. So tandaan natin mga kapatid. So self-control is very important. Lalo-lalo na sa aspeto ng paglilingkod po natin sa ating dakilang Diyos. Amen. So why important self-control? So bakit? Amen. Napakalaga. Amen. Ang pagpipigil o temperance. Amen. Sa buhay natin as Christians. So dito tayo mga kapatid magbibigay ng focus. Amen. Sapagkat ito mga kapatid ay napakalaga sa buhay natin as Christians. So why important self-control? So number one mga kapatid, it's strengthening inner peace and stability. Amen. Yung nagbibigay, amen, sa atin ang Panginoon, amen, na kapayapaan. Praise God. O yung tinatawag, mga kapatid, na praise God. Kakayanan na kung saan, mga kapatid, amen, ang mundo, amen, na nagbabagi sa atin upang mawala sa atin yung kapayapaan. Amen. At alam natin mga kapatid na ang kapayapaan ito mga kapatid ay nararamdaman natin. Praise God. Hallelujah. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nasa sa atin. Sapagkat once na ang Espiritu ng ating Panginoon ay nawala sa atin, kasama ng pagkawala ng kapayapaan sa buhay ng bawat isa sa atin na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise God. Ang self-control mga kapatid ay napakalaga. Amen. Sapagkat una sa lahat, ito'y nagbibigay sa atin, amen, hallelujah, ng Pangloob, praise God, na kapayapaan. At ang kapayapaan ito mga kapatid, amen, ay hindi natin matatagpuan sa saliputan ng sabi nga ng John chapter 14, verse 27, Peace I leave with you, peace I give unto you, not the word given I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Amen. Hindi nagbibigay mga kapatid ang salimutan ng tinatawag na kapayapaan. Kundi ang kapayapaan ito mga kapatid, praise God, ay nagmumula sa ating dakilang Diyos. Once na tayo mga kapatid, amen, ay binigyan natin ang alaga, amen, ang pagpipigil sa ating kung nararamdaman. Praise God, magkakaroon tayo, praise God, ng Pangloob na kapayapaan. At ito'y nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Ang sabi na mga kapatid ng Proverbs, amen, Proverbs chapter 20. Proverbs chapter 28 verse 25. Amen. Sa mga tao, mga kapatid ko, praise God. Ang sabi mga kapatid ng Proverbs chapter 28 verse 5. 28 verse 25. Amen. Siyang may sakim na diwa ay humihila ng kaalitan. Amen. Ngunit siyang naglalaga na kanyang tiwala sa Panginoon ay tataba. Amen. Sa ibang wika mga kapatid, yung hindi makapagpigil, amen, sa kanyang sarili ay humihila, amen, sa masama. Amen. At alam natin mga kapatid, praise God, na ang inner peace sa buhay natin as a Christian ay napakalaga. Lalo-lalo na mga kapatid, amen, sa panahon na tayo, praise God, ay naharap, amen, sa matitinding problema, sa matitinding trials, amen, ng ating pong mga pananampalataya. Amen. At alam natin na kung tayo na kay Kristo, bakit tayo mga kapatid mawawalan ng kapayapaan? Ang sabi nga, why worry? Bakit tayo mga kapatid mangangamba? Sapagkat ang worry,
amen, ito'y nag-iisip mga kapatid, praise God, ng isang bagay na ikatatakot, amen, ng kanyang sarili, na nagdadala sa kanya upang mawala mga kapatid, amen, yung kanyang kapayapaan. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, pinapanatili na ang kapayapaan, amen, sa atin po mga buhay, sapagkat sa panahon na tayo ay naharap, amen, sa matitinding, amen, trials, problems, higit sa lahat persecution, ipinapairal ng ating Panginoon, amen, ang kanyang kapayapaan, amen, sa buhay natin. Pinapalasap ng ating Panginoon, praise God, ang kanyang pangunguna sa ating pong mga buhay. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen. That's why, napakalaga ng self-control. Amen. Meron tayong pagpitigil sa ating pong mga sarili. Then secondly, mga kapatid, why important self-control? It leads to healthier relationship sa atin pong, amen, pamilya. Hallelujah. Ang sabi ko nga, kung gusto natin, mga kapatid, na matagpuan natin, amen, yung tunay na kapayapa, amen, tunay na merong pagpipigil, amen, sa kanilang sarili, ito'y matatagpuan natin, amen, sa ating pong mga tahanan. At kung sa ating pong tahanan, mga kapatid, amen, pinapangunahan tayo ng Espiritu ng ating dakilang Diyos, meron tayong malusog, amen, na relasyon, amen, lalong-lalo na sa loob ng family. Una sa lahat, pamilya. Hindi natin, praise God, magiging katitisuran, amen, yung ating kapatid, amen, yung ating nanay, yung ating tatay, amen, si lolo, si lola, mga kapatid, sapagkat tayo, mga kapatid ko, amen, ay pinapangunahan, amen, hallelujah, una sa lahat ng ating pong pagpipigil, amen, sa mga bagay na minsan, mga kapatid, na kapag, amen, dadala, amen, ang pagiging react natin sa mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat makita sa loob ng tahanan, amen, bilang mga mananampalataya na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat kung tayo, mga kapatid, ay merong self-control or temperance, amen, it leads to healthier relationship, lalo na sa family natin. Amen. Magkakasundo tayo, amen, sa loob ng tahanan, hindi lang magkakasundo, mga kapatid, meron pa tayong ugali na meron tayong hiraman. Nangyayari yun? Higayan, hiraman. O, pero nung ako ng t-shirt, pero nung ako ng medyas, ng pera, kasi malusog yung kanilang relasyon. Pero kung wala silang maayos at magandang relasyon at ang kanilang relasyon sa tahanan ay hindi ko malusog, ay ako, praise God. Baka merong third war, mga kapatid. Amen. Hindi maganda yan. Praise God. So, dapat, amen, makita si Kristo, amen, sa buhay natin. Amen. At alam natin na ang paglago ng bawat pamilya ay nakabase, mga kapatid, amen, sa pangunguna ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, amen, na merong bunga ng temperance or self-control. Amen. Sa family, meron tayong healthier relationship. Praise God. Walang bulyawan. Amen. Nakakatakot. Amen. Sa loob ng pamilya na merong bulyawan. Amen. Yung nagsisigawan, kahit ang kausap mo ay napakalapit lang, akala mo na nasa bundok kayo. Ay! Iyakot mo nga yung tabo! Yung sabon dyan! Magpapasok-pasok ka dyan sa siya, tapos hindi ka ng sabon. Ay, yung ano lang, ano ulit? Eh, ataw, pag hindi na unawaan,
Uy, baka sabihin, nakakaaway sila. May maganda yung kanilang relasyon. Kaya nga, pagpapasok kayo mga kapatid sa banyo, lalo kung maliligo kayo, dalan nyo na yung lahat ng pangangailangan nyo. Huwag na kayo sisigaw, ay! Iabot mo nga ang tuwalya! Ay, kung hindi na ako mabahal ng tao, baka sabihin mo yun. Nagsisigaw. Amen! Starlit, di ba amen? Praise God, so palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Sa ating community, mga kapatid, dapat kasundong natin. Amen! Yung ating mga kapitbahay, si kapitan, si kagawad. Amen! So dapat, hallelujah, meron tayong malusog na relasyon sa ating community, sa family natin, sa community natin, mga kapatid. Amen, lalo-lalo na sa ating itong mga kapitbahay. Kahit yung ating kapitbahay sa mga kapatid, merong pag-uusig. Amen, dahil tayo as a Christian, mga kapatid, meron tayo self-control, mahal natin sila, ipinapanalangin natin sila sa Diyos. Amen, isang araw makapiling natin sila. Amen, sa ating Panginoon. Amen. Praise God. At higit sa lahat, mga kapatid, amen, magkaroon tayo ng malusog na relasyon sa ating kakilang Diyos. In James chapter 1, amen, James chapter 1, verse 19, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, James chapter 1, verse 19, nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Magmakupad. Ibig slowly. Amen. Mabagal. Amen. Merong self-control. Merong amen, temperance. Hallelujah. Kaya kung tayo, mga kapatid, ay merong malusog, amen, na relasyon sa family, sa community, at higit sa lahat, amen, sa ating dakilang Diyos, matututo tayo, mga kapatid, amen, na maging makupad, hallelujah, sa pagkagalit. Sa lahat po ng makupad sa pagkagalit ay magsabi, praise the Lord. Talagang makupad ganun. Makupad means mabagal, mga kapatid. And thirdly, mga kapatid, why important self-control? It empowers us to achieve our goals. Amen. Praise God, kung gusto natin, mga kapatid, na maabot yung hangarin natin sa buhay natin, magkaroon tayo ng self-control. Huwag tayo, mga kapatid, magmamadali. Praise God, na abutin yung ating pong mga pangarap. Lalo-lalo na sa ating pong mga young people na namin. Amen. Pagdating sa usapang pag-ibig, nakangiti agad yung mga young people. Parang magandang pag-usapan, mga kapatid, yung usapang pag-ibig. At alam naman natin, mga kapatid, na pagdating sa usapang pag-ibig, lalo sa mga young people, buhay na buhay yan. Gising na gising yan, mga kapatid. Amen. Praise God. Huwag muna kayo magmamadali. Huwag muna kayo magmadali. Praise God. Kasi ang pag-ibig, kusayang, mga kapatid, sumisikol, amen, at kusayang darating sa buhay ng tao. Amen. Kasi may mga young people, mga kapatid, na dahil sa sobra nila, amen, hallelujah, pangangarap, amen, sa buhay, gusto nila lahat ay ma-achieve. Magkaroon sila ng magandang trabaho, magkaroon sila ng magandang tahanan, gusto nila magkaroon sila ng sasakyan, at higit sila, gusto nila magkaroon ng magandang asawa. Diba? Lifetime partner. Hindi naman tayo, mga kapatid, praise God, masama na mag-angat.
ng mga bagay na yan. Ang sa akin lang mga kapatid, matuto tayong magpigil sa ating po mga sarili. Ang sabi nga, init lang yan, ipaligo lang yan. Mawawala yan. Hello! Yes, guys, so palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Ulit po tayo mga kapatid, pero magpipigil, bibigyan tayo ng kapangyarihan para maabot natin yung ating pungangarin sa ating po mga buhay. Sapagkat ang bagay nito mga kapatid, amen, sa buhay natin ay napakalaga. Amen, dapat natin ma-achieve una sa lahat. Amen, ang pangunguna ng ating pong dakilang Diyos. Amen, sa mga hangarin natin sa ating po mga buhay. Sapagkat ang Diyos naman mga kapatid ay hindi po magkakait ng ano pa man mga bagay na inangan natin sa ating po mga buhay. Basta marunong lang tayo magpigil sa ating po mga buhay. Sa buhay, sapagkat lahat ng bagay ay inihanda na ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Ang sabi nga mga kapatid ng 1 Corinthians chapter 5, 1 Corinthians chapter 9, verse 25. Amen. Sapagkat, hallelujah, ang nagangad, amen, na marating ang ating goals ay ikinukumpara mga kapatid, amen, sa mga mananakbo, amen, na kung saan marunong, amen, magpigil sa kanyang sarili. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Amen, sa lahat po ng mga bagay. Praise God, kahit merong, amen, magandang, amen, pagkakataon na ibinibigay sa atin. Praise God, dapat, hallelujah, pag-aralan natin ang mga bagay nito, meaning marunong kang magpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo walang, amen, pagkasira. Kaya ang pag-abot mga kapatid, amen, ang ating pong mga hangarin, amen, sa buhay, kailangan tayo ay marunong magpigil. Kailangan natin mga kapatid ng pangunguna, praise God, ng ating dakilang Diyos, amen, sa buhay natin kung ito ba ay kalooban ng ating dakilang Diyos. Sapagkat alam natin na kung kalooban ito ng ating dakilang Diyos, pangungunahan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon at ililims tayo in the right direction. Amen. Hallelujah. Upang ma-achieve natin ang goal na inaangat natin sa ating pong mga buhay. At alam po mga kapatid na ang goals nito ay inihanda na ng ating Panginoon upang ito ay ma-achieve ng bawat isa sa atin. But amen, marunong tayo magpigil sa lahat po ng mga bagay. At yan na mga kapatid, praise God, ang inihanda ng ating Panginoon. And lastly mga kapatid, it is reflects our faith. Titus chapter 2 verse 11 up to 12. Amen. So tayo lahat mga kapatid ay tatayo. It is reflects our faith. Amen. Titus chapter 2. Amen. Titus chapter 2 verse 11, amen, to 12. Ano po mga kapatid ang sinasabi ng Bible, amen, in Titus chapter 2 verse 11 up to 12. Ang sabi po ng Biblia, sapagkat napakita ang tiyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan. Pagtanggi natin sa kalikuan means it is reflects our faith. Marunong tayo magbalansin ang ating pong pananampalataya kung ito'y makakabuti o kung ito mga kapatid ay makakasama. At sa mga kalayan ng sanlibutan ay marapat na buhay tayo may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Amen. Amen. It is reflects our faith.
Kaya nga mga kapatid, anumang bagay, praise God, amen, na hindi po karapat-dapat mga kapatid, amen, bilang isang mananampalataya, ay hindi po natin ito dapat pang sasang-ayunan. Kailangan natin mga kapatid na linangin natin yung ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos at hayaan natin mga kapatid na ang pananampalatayang ito yung magtulak sa atin mga kapatid, amen, upang tayo, amen, ay ilis ng Panginoon, amen, sa tamang direksyon ng ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid, praise God, upang matagpuan natin, amen, hallelujah, ang kalakasan, amen, ng ating pong mga sarili, matuto tayo magpigil, amen, sa ano pa mang mga bagay na maglilid sa atin, amen, in distraction, amen, ng paglilingkod natin sa Diyos. Kaya habang tayo mga kapatid ay nangakatayo, amen, tayo ay lalapit sa ating dakilang Diyos. Amen. That's why the big question is this, kumusta? Amen. Ang ating mga sarili, ang ating espiritual na kalagayan sa Panginoon. Marunong pa ba tayong magpigil? Amen. Sa ating po mga buhay. That's why self-control is very important aspect in serving the Lord. Hallelujah. Ang strategy mga kapatid ng kaaway, amen, ilayo tayo sa pangunguna ng presensya ng ating dakilang Diyos. Panatilihin natin ang pinakamahalagang bunga ng Espiritu ng ating Panginoon, which is yung temperance or self-control, sapagkat kung wala tayong self-control mga kapatid, ang ilang mga bunga ng Espiritu ng ating dakilang Diyos ay mababaliwala. Amen. Sa ating pong mga buhay. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, lagi natin practicing sa buhay natin as a Christian ang pagpipigil sa ating mga sarili. Sige mga kapatid, sabay natin ang ating Panginoon. Patuloy natin mga kapatid ibigin ang ating Panginoon. Hallelujah sa ating mga buhay. Hallelujah, there's power. Hallelujah. In self-control. Meron kapangyarihan sa pagtitigil. Amen. Sa ating mga sarili. Amen. Because it leads us. Amen. Hallelujah. Ito mga kapatid ay nagtutulong sa atin. Amen. Ng biyaya mula sa ating Panginoon. Reach out us. Amen. In out of praise God. Praise the Lord. Ay nagtutulak sa ating mga kapatid upang tayo tayo. Amen. Sa pagkasira. Distraction. Hallelujah. Sige mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Dami natin ang presensya ng ating Panginoon. Kung gusto natin mga kapatid itaas ang ating mga kamay. Amen. Tanda na tayo na pa. Papasakot. Tanda na tayo na papasakot. Amen. Sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sige mga kapatid. Hindi natin sa ating Panginoon.
bawat isa sa ating sarapan ng ating kabilang Diyos na tayo lahat ay matuto na magkaroon tayo ng pagpipili sa ating sarili. Amen. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmuna sa bawat isa sa amin na kami yung tinuturuan upang kami makapagpiling. Amen. Sa sitwasyon. Amen. Na nagtutulak sa amin upang kami mapahangap at malayo sa iyong presensya. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmuna. Oo, naminala ka, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, come on. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, sige mga kapatid, damunatin ang mayamang pag-ibig ng presensya ng ating Panginoon. Hayaan natin mga kapatid na bago tayo lalabas, amen, sa sanctuary nito, hallelujah, tayo lahat ay nakadama ng presensya ng ating Panginoon. Hayaan natin mga kapatid na tayo posisina ng banal na Espiritu Santo ng ating kabilang Diyos. At huwag tayong papayag mga kapatid na lalabas tayo, amen, sa church dito na empty pa rin ang ating mga puso sa harapan ng ating Panginoon. Magpakabusog tayo sa presensya ng ating Panginoon. Yes, come on! Praise the Lord! Praise the Lord! Yes, hallelujah! Yes, Panginoon, is necessary in serving the Lord. Kailangan natin mga kapatid ng pagpipigil sa ating mga sarili. Amen! Praise God! Praise God! Ipakita natin, amen, sa mga tao na nagliliwanag si Kristo sa ating mga buhay. Ipakita natin mga kapatid, amen, na tayo tunay na Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon. Yes, come on! Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakasarap namin ng presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Napakasarap mag-uwi sa ating kabilang Diyos. Oh, thank you, Lord. Amen, amen. Sige mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Kausapin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Andito ang ating kabilang Diyos. Praise God. Tunay na tapat ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Amen. His love for me. Amen. His love for me.
malakas na papuring pagsamba sa ating Panginoon. Praise the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord, we worship you, Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Everybody say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. So, to God be all the glory at salamat na kapatid. Amen. Sa presensya ng Panginoon natin, naramdaman ngayong umagang ito. At alam ko mga kapatid na lalabas tayo sa santuaring ito. Amen. At taglay ang kagalakan ng atin pong mga puso. At bago tayo mga kapatid mag-iwaiwalay, so paalala lang bago tayo, amen, praise God, mag-closing prayer, amen, so ipagkaloob lang po natin yung atin pong 20 pesos sa ating pong building project, amen, at the same time sa atin pong, praise God, prayer meeting every Friday. Amen. Salamat sa napaka